Pabigat ng pabigat ang kalaban ng ating kababayang International Master Mark J. Bacojo na namamayagpag ngayon sa Moscow, Russia. Ang kaharap naman niya ngayon sa round number 8 ay International Master ng Russia. Trapisco Di Umano ang pangalan. Pag-aralan natin, pero bago yan, iwanan ko muna kayo ng puzzle mga kamatyas. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po. Ayan, it's why to play. Ang mga puzzles naman ngayon ay dedicated dahil sa yumaong si John Timan. Kung tawagin po ay the best of the West, no, si John Timan sa edad na 74 kung di ako nagkakamali mga kamatyas. Ano kaya sa palagay niyo po, it's why to play? Ano ang mabigat na tinira dito ni John Timan at nakumberte niya ng swabe ang posisyon na ito? It's why to play and win. Pakilapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas ang inyong mga kasagutan. Napakaganda po ng mga puzzles dito. Talagang mag-i-improve kayo sa chess pag meron po kayong Internet Chess Club. Download na po. Free lang ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at sa App Store. Ayan po mga kamatyas. Alright, atin na pong gisahin ang bakbakang ito. White po dito ang ating kababayang si MJ. Black si Tria Pisco. Nag-knight F3, nakiramdam muna si MJ. D5, G3, aba, medyo makunat na fianchetto system. C5, samantalang wala pang binubukas na po ng ating pambato, sinasamantala naman ng Russian na ito na kontrolin ng sentro. Bishop G2, Knight C6, D4, ayan po. At dito medyo pumalag na, no? Kasi po mga kamatyas, pwede rin naman yung castling lang. Pwede ito. Pero yun nga lang, tanggap dapat ng puti na parang mare-reverse King's Indian. Tapos mag-D3 dito ang puti, no? Mauuwi sa King's Indian attack formation ngayon na kung saan ang white ay mag-E4 tapos Knight BD2. Kiya, sa madaling sabi mga kamatyas, ano? Parang ito ay sa itsurang puti, reverse King's Indian na nga At ang itsura naman ng puti sa black as King's Indian defense na reverse King's Indian. Ayan, pero dito, umalma na. Nag D4. Ayaw pa i5 ni MJ. Hindi niya type yung tipong parang isusuko sa kalaban yung buong sentro. Kaya nakiagaw na siya, tumira na siya ng D4 na pangbasag at nag E6 para naman depensahan ang pawn C5. Nag-castling. Kumapture na sa D4. Bakit kumapture? Okay, gets ko na. Knight x D4 kasi susundan ng bishop. Yan kasi usually ang ang idea. Kakainin yon tapos pagka nabakante na yung C5 ay lalagyan naman ng bishop. Parang tipong nakadevelop with tempo kasi maiintindihin pa ang white na naka-threat na knight. At dito nag-knight B3. Kung counter threat ang bishop, umatras at nag-knight C3. Develop lang. Nag-knight GE7. Syempre, dito po ay magkakasling na rin ang black. Nag-E4. Okay, novelty na ba? Hindi pa. Bookline pa ito. Basag kagad ang ating pambato sa sentro. At nag-D4. Ayun, para ma-maintain po in good shape ang sentro ay kailangang i-push. Nag-knight A4 naman para bukod sa anytime pwedeng capturein po ang bishop. Meron ding option na alinman sa mga yokababs na yan ay pwedeng tumalon sa C5 square. At nag-E5. Ayan, para talagang matibay na matibay ang pundasyon at para makahinga na rin ang development ng light square bishop. Nag-C3 naman. Bookline pa rin. Talagang mukhang aral yata talaga ang ating IM na si Bacojo. C3 para bigyan ng pressure ang D4 at wag hayaang parang tipong siya na lang ang kumukontrol sa sentro. So ito po ay waiting na ita-timing lang ang basag sa D4 at nag-bishop E6. Aba, talagang bookline pa. Ayun, dito nagkaiba. Knight A or Knight B C5 ni Bacojo, novelty mga kamatyas na wala na po sa libro. Simple lang po ang pakay para kainin ng bishop and i-pressure ang B7. Dito po mga kamatyas ang old line na ginawa nitong nakaraang 2002. Nako, more than 20 years na. Kinain lang yung D4. Ayun. Ang naging resulta, panalo ang black. Ayun. So, maiba tayo dito. Ang tira kasi ng computer dito, ang novelty niya, Queen E2,
o kaya rook e1. Yan naman ang novelties na gusto ng computer ayon po sa nakikita kong computer engine dito. Pero knight AC5 or knight BC5, sorry, ang tira ng ating pambato at nag-bishop C4. Ayun, para maiiwas ang bishop, tumempo threat muna sa torre. Okay, very simple. Ilag, rook e1 at kinain na yung knight, takes, at nag-queen b6. Ano threat? Okay, tineret ang knight, umatras uli, knight a4, threat sa queen, at nag-queen d8, bumalik, nag-b3, pinaalis na po ang bishop, nag-bishop to a6, at dito mga kamatyas para sa akin na positional good move itong c4. Napakaganda. Tingnan nyo po, bakit good move yan? Nag-b6, okay. Kasi po, kung magkakasling dito, ay may paparating na knight c5. Naku, makukuha yung bishop. Kapag nakuha pa yung bishop, ay talagang buong-buo ang kapangyarihan mamaya ng bishop pair dahil wala nang ka-bishop-bishop dito ang black. Kaya kahit papaano, gusto mo nang kahit papaano may isang bishop na matira, yung b6 ay pamigil sa lundag na makaka-threat sa bishop. At dito, nag-knight b2. Kaya gusto ko po yung c4 yung nakaganyang formation kasi yung knight napakapogi kapag naipwesto sa d3. Ang ganda niyan mga kamatyas. Nag-castling and knight d3. Naalala ko sino ba nagsabi ng principle na yon? Sabing ganon, ang knight daw ang the best blockader ng opponent's pass pawn. Kapag ang kalaban nyo may pass pawn, sabing ganon, knight daw ang the best na pang-block. Usually malakas kasi pagka ganon Okay, knight d3, kahit paano may pressure at ang gusto ko dito, yung paparating na f4 na talagang makakabasag sa sentro. At nag-bishop b7 dahil napansin dito ni Triapisco na wala nang purpose ang bishop niya. Kumbaga sa tuboy, barado na. Dito kahit papaano, natural, naman yan, pwestuhan ng bishop. Okay? At nag-bishop a3, ayun, nilagyan pa ng trabaho ito. Pamressure sa knight. So, natural response, iwas sa pin. Rook e8. Ayan na nga po ang iniintay ko yung f4. Gustong gusto ko yan. Kasi, kung kakainin ng black yan, takes ng pawn, may push e5 later on, mabubuhay na po ang kapangyarihan ng fianchetto light square bishop. At ayun. So, para ma-maintain po na barado ang light square bishop, yan ang idea. F6 pang maintain sa pawn e5 na nakabara sa diagonal. At nag-queen h5 naman. Ayan. Yung mga ganyan teknikan po. Siyempre, yung queen h5 ang balak ay additional load ng pressure sa e5. Imagine niyo po, kain, knight takes, mawa 1 pawn down ang black. So may threat kagad sa e5 pang-irita. Ang ginawa, knight g6 para sapatan naman ang depensa sa pawn e5. Dito po, may kaunting gusto ko lang ituro sa inyo mga kamatyas sa usapang strategic position. Kapag kasi nag-G6 kasi parang very tempting na, Coach, bakit hindi mag-G6 na lang para mapaalis ang reyna dyan? Pagka ganyan po, magku-queen H4 lang, ite-threat lang ang pawn sa F6. Diba? May principle. Sabing ganon, sa bawat tira ng pawn, nagkakaroon ng weakness or weaknesses. Yan. Nagkaroon ng weak F6 kasi yung pawn sa G7 tinulak, naiwan na yung pawn sa F6. Tandaan po natin, pawns at squares na hindi sinusuportahan ng sarili niyang pawn, considered weak. Mahina po yun. Kaya, itong G6, bagamat naka-threat lamok, pag atras ay nagkaroon ng mahinang squares, mahinang pawn sa F6. Diba? Yan. So, kumbaga parang ini-invite talaga ni MJ na, sige, mag-G6 ka. Pero, mabubutas naman, magkikreate naman ng weaknesses. Okay, provoking technique. Pero dito, alam ni IM, ayaw niyang mabutasan siya, ayaw niyang magkaroon siya ng kahinaan, kaya ang ginawa niya ay knight G6 para solid pa rin ang pawn E5. At dito, nag-H4. Ano plano dito ni MJ? Itong H4 po, syempre, pag alis mamaya ng queen, let's say, mag-queen G4, later on may H5. Ayan, so ito pong H4 sa madaling sabi ay nagbabadya ng positional attack sa king side ng black at nag-queen C7. Ayan, kung mapapansin nyo po, hindi ma-capture ng black itong pawn sa F4 kasi po pag kinain, makakatulong nga sa light square na may potential ng mabuksan pag naka-push E5.
Okay, kaya hangga't mare, maintain lang ang pang-block E5 and ayun, nag-queen C7 lang. Extra support sa E5 at dito po nag-decide na si MJ to lock the position. In F5 na, inatake ang knight, umatras knight H8. Talagang dulong-dulo pero imamaneuver ang knight na yan papunta po sa F7 at nag-queen E2. Bumalik na. Ayan. Bakit bumalik? Kasi ipo-pawn march na, ipo-pawn storm na yung kingside pawns. Mag-G4, mag-G5. Ayan na, papagapang na yan. Nag-knight F7, nag-G4 na. Ayan na nga po ang papagapang na atake. Nag-H6 at nag-bishop F3. Ayan, islog. Parang positional lang pero meron pong pinaplanong buwelo ng atake yan. Sa papaanong paraan? Yung king po, pwede king H1 or king H2 tapos yung rook ilalagay sa G file at bobuelo po ng bomba yan sa G5. O kaya, yung mga timing ng bomba sa G5 kagad. Okay? Nag-A5 dito si IM. Ano kayang plano dyan? Wala siguro siyang maisip. Ang gusto niya mag-A4. Makapag counter play man lang sa queen side kasi sa king side wala nang palag talaga walang laban Kontrolado na ng puti sa king side at ayun na nga po nag-king H2 na. Okay? Ang plano niyan yung tore ilalagay na po sa G file yan. Nag-bishop A6, ano plano? Nag-iisip si si Triapisco na ng mga bagay-bagay na ayun binadmovean tapos inalis. Ano ba talaga? Ayun, bad move nga. Nilagyan ng bad move ng computer engine. Di natin masisi si Triapisco kasi nga po walang magawa Nag-iisip siya kung paano siya babasag Siguro magbi-B5 mamaya pero wala rin pero ang sinasuggest po ng computer dito ay knight E7. Ayun, katakot-takot na kunat ang gagawin. Di ko matanaw ano nga ibig sabihin ng knight E7 na yan pagpalagay na maitira. Mahirap. Cramp na position ng black Bishop A6 at nag-rook AC1. Ayun, kumbaga, nilagyan muna ng trabaho ang tore para, ayun, may pang-pressure sa queen C7. At kung magbadya man ng B5, at least ang tore nandyan na, Pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira ng ating kababayan. Ang gusto ng computer is stockfish, ayun, G5 na pala. Ayan, kaunting pag-aaral lang po sa technique kung papaano kuhanin yung ganitong accurate attack na gagawin. G5, tingnan nga natin. Halimbawa, capturing ng F takes G5, mag-rook G1. Yun pala mga planuhan doon. Pagkatapos pakain, may mga pabitin. May mga ganon. Sige nga, lubos-lubusin natin. Pag kinain pa yung pawn H4, sandali lang po mga kamatsas konting pag-aaral lang sa pag-atake. Mga attacking techniques na kailangan nating mapulot. Ayun, sabay load ng Bishop H5. Kumbaga, okay, nakaina mo ng dalawang pawns ang puti, pero yung makikreate namang very strong attack dito ng white ay nangangamoy danger talaga ang paparating mga kamatsas. Okay, so kahit hindi na po natin explore ito, pero sa laki ng evaluation bar, 3.87, talagang ibig sabihin ay talagang perfect ang atake na yan. Okay, balik tayo sa ginawa ni MJ na Rook AC1. Medyo parang ininda niya pa yung gagawin dito ng black, At nag-knight B8. Ayun, maneuver. So pupunta yan sa D7 at pupunta po sa C5. Pero another positional mistake ang ginawa dito ni Triapisco. Okay, dapat daw ang tira ay knight E7 pa rin o kaya B5 na. Yun pala pinapatira na, Okay, so balik tayo, knight B8. Ayun, dito po mga kamatsas, natumbukan ng ating pambato ang good move. Naku, number 1 sa computer engine ng tira. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda. Grabe, Kung ako, hindi ko alam kung matitira ko ito pero accurate G5, good move. Sacrifice. Ang daming nakakontrol sa G5 square pero sinugod pa rin. Tumbok ang tirang yan. Nakain. Ayun.
Nuggets dito ni MJ. Nahabol niya yung understanding ng computer. Grabe yung level of understanding yun. At dito nag-knight D7. Ayun. Again, dito mga kamatyas, kung matatakawan pa sa libreng pawn, maihahabol. Rook G1. Tingin ko, kita na ni MJ yan. Nahabol niya, no? Nahabol niya yung gustong mangyari ng computer engine dito. Ayun. Grabe kagaling naman ng tirang yun. Pero, ayan, nag-knight D7 lang sa planong magda-knight F6 to neutralize the bishop na umatake. At dito mga kamatyas, nako, sunod-sunod. Tumbok ko, boom, kain, takes, boom, kain muna. Perfect. Perfect ang sequence ng tira at kinapture na. Bakit po kinapture yan? Kasi ang plano sana dito, syempre hanggat maaari, maka-rook H8 check para maagaw yung H-file control. Pero mga kamatyas, inunahan nag-queen H5 check, king G8, ayun, tumbok ba? Ayun. Pero ginawa dito ni MJ, nag-rook C2 muna. Yun, positional mistake din. Pero ang plano naman niya, nakikita ko, ay lilipat po papunta sa G2 para kontrolin ang G-file. Therefore, mga kamatyas, ang gusto ng computer dito, bakit hindi pa idiretsong rook G1? Oo nga, no? Diretsong rook G1 na pala. Okay. Siguro ang iniisip ko dito mga kamatyas, kasi nga po ang rook galing sa E1, ano? Gusto niyang mapanatiling depensado ang pawn E4. Binabasa ko yung ideal side na yung nasa likod ng utak ni MJ ng ating pambato kung bakit niya ginagawa. Gusto niya sigurong i-maintain yung pagkakadepensa kasi may paparating pong knight F6. Double nga naman yan. Baka mamaya nag-aalala siya na kapag ka nag-knight F6, kakainin yung pawn, may knight takes E4 dito. Malalandingan ng knight takes E4. Kaya itong isang tore ang gusto niyang pagtrabahuin papunta sa king side at yung pawn sa E4 may trabaho na yung tore, nakadepensa na, kumbaga no worries na nababagsak ang pawn E4. Yun ang basa ayon sa investigasyon. Pero balik tayo, dapat daw ang tira mga kamatyas ay rook G1. Straight to the point. Bakit? Paano kung i-knight F6 pa rin? Ito po gagawin, queen takes. Paano kung may knight takes E4, coach? Ayan nga, no? At ito po ang gagawin. Ito kailangan makita. Medyo mahirap matanaw pero kailangan makita. Queen H6. Biruin nyo, ipapakain yung pawn sa E4 pero Queen H6 parang tahimik lang. Parang walang threat kasi hindi pa nga makapture yun kasi may queen pa naman, di ba? Pero pag Queen H6, aba, matindi na pala yan. Bakit naging matindi? Ano bang gagawin? Kasi unang-una, syempre, di pwedeng bumalik dyan kasi kakainin lang yan. Anong gagawin natin ngayon? Halimbawa, may F6 kasi. Okay, hindi pala pwedeng halimbawa mag-knight C5, may F6. Fatal kagad. Fatal ang paparating na atake doon sa G7. Paki-imagine nyo po mga kamatyas. Parang sugswang, ano? Pag sinabing sugswang, kahit anong tira ng black, parang hindi na maisasalba Kasi pag umalis nga, actually kahit hindi umalis ang knight, F6 pa rin. Kasi anytime na capture pa rin. Grabe pala talaga yung paparating na yun. Pag tira ng Queen H6, wala. Sige, tira lang ako mga kamatyas para meron lang tayong pangtawid. Halimbawa, mag-bishop B7. Ayun pa isang masaklap. May rook takes G7. Direct na pala. Direct na. Di obligadong kainin ng queen, di ba? Mag-rook G1. Di kakainin. Obligado. Sabay takes. Dito po, may F6 na paparating. Walang magawa ang tore. Rook F8 di pwede. Rook E7 di pwede. May bishop na nag-aabang sa important squares na yan. At halimbawa, tuloy pa natin konti. Rook AC8 para makita natin may F6. So, threatening matchas. At halimbawa, ipang-depensa yung tore. Sorry, may Queen G6. Hindi pwedeng maka-King F8. Obligado King H8 lang. Tangay naman yung rook sa E8 mga kamatyas. Okay, game over. Fatal ang hatol. Fatal po mga kamatyas. Okay, balik tayo. Ayun. So rook G1 Pero medyo pinasarap pa pinapasarap. Rook C2 medyo pinabagal pa ni MJ ang proseso. Knight F6. Ayan na po. Double attack.
O pero kinain lang. Ayun nga, ito nga yung gustong ma-secure dito eh. O at least walang knight takes e4, no? Kasi suportado. Bishop b7 dinagdagan naman ng atake para talagang gusto talaga ma-secure dito ni Triapisco na kainin talaga yung pawn e4, no? At dito po nag-rook g1. Ganun din naman pala. Na-realize siguro ni MJ ganun din pala. Di sana kanina pa yung rook g1 ano. Iiwan lang din pala niya yung pawn e4. 'Di ba? At nag-knight takes e4 and positional play queen g6. Kumbaga gets na dito ni MJ na itong position na to sugswang halos sugswang na Parang wala nang galaw talaga. Kasi pag knight c5 nakikita ko may f6 na paparating. Napakalakas ng f6 na 'yon. Grabe no. Ang ginawa po dito, nag-queen f7. Ayan, hinamon ng queen to queen. Pero isa pang malakas na tira, rook cg2. Ayun, tatlo na po yan. Tatlo na. Kakainin na yung g7. Kinain na kain. So dito wala pa rin pong pangsangga sa pawn g7. Hindi makaangat. Grabe yung trabaho ng sniper. Napakahusay. Napakagaling. Nag-king f7, kinain, at nag-king f6, rook 1, g6 check muna, nag-king takes pawn, at dito mga kamatsas, ayun, tumbok ang tira ng ating kababayan, rook takes b6, threat ang bishop, kung may check doon, king g1 lang, ano, grabe, yung king nakaangat, nag-bishop c8, binaba muna, and rook f7 check, nag-king g4. Kasi po, kung mag-king g5, susundutan lang ng bishop c1. Kaya, nag-king g4 pero may rook g6 check. na-boundaryhan. King h5 at dito po nag-rook g2. Siyempre, naka-threat muna. Pero, rook g2, naku po, delikading, saklolo. May rook h7 na paparating, mamatyasin. Nako, rook a6 obligado para pag chumek doon, may pangharang na rook h6 at dito mga kamatsas, isa na naman pong napakagandang tira. Tumbok number 1 move ng computer, simple lang pero talagang yun ang continuation to maintain the super decisive advantage. Ano po yung tira na yon? Pag-guess ko po sa inyo sa pangalawang pagkakataon, tutuloy kagad natin sa ilang sandali lamang. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Perfect. Kasi kapag nag-rook h7 check, may harang, di ba? Why not mag-bishop c1 muna? Para kontrolin ang h6. Para pag rook h7 check, humarang man, hindi uubra, kakainin lang, suportado na po ng bishop. Kaya inunahan muna yung pamigil na rook h6 bago ihatid ang torre sa h7 na makakapag-deliver ng matyas. At dito po, nag-knight f6. Siyempre, ano idea? Pamigil sa paparating na rook h7 check, may knight nang kumukontrol. Pero, hindi talaga mahinto-hinto ang unos ng bumubulusok na atake ni MJ. Rook g5 check, king h4, at isa na naman pong napaka-precise knight e1. Grabe ang precision attack ni MJ. Malupay. Knight e1. Nako po, matikambing is coming. Ayan na po ang paparating na matikambing na nabasa nyo po sa titulo ng ating video na ito. Knight g2, knight f3. Matikambing, kailangan iwasan. Knight g4 check para makagulo-gulo muna sa binabalak. Nag king g1 at dito po nag e4. Bakit? Para pigilan yung knight f3. Pero binigyan po ng bad move ng computer ang tira na yan. Dapat daw ang tira ay rook f6. Rook f6. Yun nga lang, pag kinain ito, kain sabay rook takes, one piece up. Pero kahit pa paano may 2 pawns up kung may 2 pawns sa panggulo, no? Sa center na papagapang. Ayun. Kasi rook f6 ang tire. Pero pag rook f6, ang gagawin daw ay rook takes g4. Ayun na nga, kakainin na nga yung defender ng rook. Lalamang ng isang pyesa. So, winning pa rin for white. Pero kahit pa paano, with resistance pa, no? Kumpara sa e4 na ito, ayun, tumbok na naman ang tira. Puro number 1 move
ng computer. Knight G2 check. At dito po ay napilitang mag-king H3. Ayan, kasi ayaw kung mag-king dito, titirahan ng mga check-check doon eh. So, king H3 muna. Ayun. Grabe pala. Grabe pala ito mga kamatsas, oh. 3 moves mate. Na-miss dito ni MJ. 3 moves mate na pala. Ang gandang pambasel, oh. Why to play and 3 moves matyas. Pero actually po, ang ginawa dito ni MJ, nag-bishop D2. Ayun. Parang tahimik lang, ano. Ang balak po ng bishop D2 is check, king G3, paki-imagine po, and then bishop E1 check. May knight F2, no? Sa madaling sabi, overwhelming advantage ang mangyayari. Kung hindi ay pamatyas na rin talaga. Pero, meron ba kayong nasusulya pang 3 moves mate by force tuloy-tuloy mga kamatyas? Sige nga po, daming puzzle ng laban na to. 3 moves mate, pwede nyo pong i-post, gawin yung puzzle mga kamatyas. Tutuloy kagad natin sa ilang sandali lamang. Start! Maraming salamat po sa palagiang pag-participate, ano? Nakita nyo ba? Congrats sa mga nakakita. Ito tira, rook F3 check. Pasol. Pasol ba? Pasol na pala to. O di kain. Sabay rook H5 check. King G3. O kita na, no? Yan, pag King G3, ayun, mayroong boom, Bishop F4. Matyas, ang ganda. Hindi pala dapat mate kambing, ano? Mate obispo. Mate bishop dapat. Ayun, yun nga lang. Tingnan nyo po mga kamatyas ang nangyari. Dahil bishop D2 ang ginawa ni MJ. Pinapasarapan laban mga kamatyas. Ang ginawa dito, nag-rook F6. Para pag-check doon, king G3, check doon, may king F3, makakatawid ng F-file. Dahil nga po sa pamamagitan ng tore ay nakablock na, no? May pangtawid na doon yung king. Safe na yung F-file. Yun nga lang mga kamatyas. Mayroong napakagandang tira, bishop E1. Para kainin man ang libreng tore, sacrifice yung rook, pero may rook H5, matyas, hindi makaka-king G3, may bishop. Pagkanda. Naobliga po dito ang mag-rook H8 para walang rook H5 check. Ganun pa man, sinimplihan lang po. Takes. Okay? Nagahang na naman ang aking chess base pag malapit ng pamatyas eh. Nako, kitang-kita. Close ko na yung engine. Kitang-kita, Mati Kambing 101. Boom! Knight F4. Big congratulations sa ating pambatong kababayan, International Master MJ. Napakahusay mo, bro. Proud tayo. Nasa top na siya, ha? Nasa top na siya, pero tuloy-tuloy pa rin ang panalo. Matapos matalo, no, 2 sunod na panalo naman ng bawi. Bawi. Mati Kambing. Galing ng ating pambato, ano. At dahil po dyan, silipin po natin mga kamatyas ang standing. Tingnan nyo naman. Standing after round number 8 ay kasarap sa mata. Ang leading lang po ay 6.5 points. Nangunguna si IM Faizak Rakhmanov. Yan, Ramil. At pumapangalawa si Saidipov Samzaran. Ayan, kaibigan po natin nung napunta kami ng Russia. Kaibigan namin yan. Nagasayaw pa kami dun sa... yung pagkatapos po kasi ng tournament, may mini disco. Kami, nakaupo kami ni Utol Mark. Niyaya kami. Paborito niya yung kapatid ko si Utol Mark kasi parang nagugustuhan niyang kakwentuhan eh. Nagsayaw na rin kami. Tugs. Ang lupit ni Saidipov no? Sabi ko kay Utol, kunin ko yung video para ma-segue ko sa ma-insert ko sa ginagawa ko para makita nila na kasama natin si Saidipov. Tinalo niya kasi yung IM na leading kaya naka-equal siya ng 6.5. Grabe yung IM, ang lakas Ayan, pumapangatlo po si IM Bacoho mga kamatyas. Tingnan nyo naman, napakalupay. So, di ba? Pumapangatlo ang bandila ng Pilipinas. Sarap tignan, nasa top na naman, ano? At ayun, ang mga sumunod po ay ayun, pang number 23 si
FIDE Master Nuri Alikain. Ayun, si Vince Medina po, natalo kahapon. At yung tumalo kahapon, makakaharap ngayon ni Bacoho, ni IM Bacoho. Mamaya silipin natin ang pairing. Ano? Pang number 23 si FIDE Master Nuri Alikain. At pang number 42 naman, ayan, si Vince Medina, National Master po natin yan. Okay, nasundutan siya kapo ng Russian din eh. Pang number 62 po, si FIDE Master Daniel Causo, si Biyaherong Chess Coach. Ayan po, no? Sa score na 4.5 points. At pang number 170 naman, si ACM Narzabal. Ayun. At kung mapapansin nyo po, parang walang upload si Biyaherong Chess Coach, no? Kasi po doon sa Russia ay nakaban ang Facebook, nakaban ang YouTube, at mahirap din po ang internet. Yan ang napansin ko doon. So, sa anumang paraan na may mga VPN, hirap pa rin makapasok sa YouTube at Facebook Hinaharangan ng gobyerno nila. Kaya kung mapapansin nyo, hindi makapag-report ng games, hindi makapag-analyze ng games si Biyaherong Chess Coach. Kasi nung nandun kami, hirap na hirap kami maka-internet sa Facebook at YouTube. May sarili silang may sarili silang pinaka-YouTube sa Russia, ibang pangalan nakalimutan ko Pero parang YouTube din na mga taga-Russian nga lang yung mga nagagawa ng video. Parang ginaya nila yung YouTube. Ayun, nilagyan nila ng replacement para malibang ang mga tao. Meron din silang pinaka-YouTube. Yun nga lang, hindi kagaya ng YouTube na pang buong mundo yung cover, no? Binan nila Facebook, ban din dun O yan, ito naman po ang pairing round number 9 na aabangan po natin mamaya, mga kamatsas. It's a penultimate round kasi po ito ay scheduled for 10 rounds. So penultimate round na mamaya, second to the last. Ayan po, ang ating kababayang si MJ Bacoho ay board number 4. Ang kalaban niya ay si FIDE Master Bukreev. Ayun, ay sorry po, hindi niyo pala nakita, no? Board number 4, ang kalaban niya ay si Bukreev Stanislav na tumalo po kay National Master Vince Medina. Yan, sana maibawi ng ating kababayan na si IM Bacoho. Dalawa lang yan, makakabawi, tatlo pala, no? Tabla o madadalawang sunod niyang pababagsakin ang mga pambato natin, mga kamatsas. Pero sana kahit tablaman lang, kung talagang wag lang talo, no, para nasa stay top pa rin si IM Bacoho. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates, God willing.